Statistically tied na sa unang pwesto sina Senadora Grace Poe at Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa latest presidential preference survey ng Pulse Asia. Saksi si Ivan Mayrina. Tulad sa mga nakarang Pulse Asia survey, nananatiling gitgita ng apat na presidential candidates pero nagbago na ang kanilang pwesto. Hindi na solo sa unang pwesto si Senator Grace Poe na may 26%, kundi katay na statistically si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na may 25% dahil sa 1.5% margin of error. Dahil din dyan, kaya kadikit ni Duterte si Vice President Jejomar Binay na may 22%. Dikit naman kay Binay si Mar Rojas na may 20%. Ikalabing pwesto pa rin si Senador Miriam Defensor Santiago na may 3%. Itong election na to, kahit hindi ko nga ililimit yung pagtingin ko sa dalawa lang, hindi na ko pa rin yung apat. It's still a four-way race. Mahigpit talaga. Ang latest survey sinimulang gawin noong March 8 kung kailan idiniklara ng Korte Suprema na qualified tumakbong Pangulo si Poe. Bagay na hiniling ng COMELEC na mabaliktad sa apela nila ngayong araw. Hindi pa nangyayari ang ikalawang presidential debate ay kasang survey. Pero sabi ng Pulse Asia, nakatulong na kay Duterte ang ipinakita niya sa unang debate. Mukhang naka-recover siya dun sa first debate. May mga ilan na sinasabi na nagagawa silang behave siya doon, magalang siya doon sa mga babaeng kandidato, debate na yun. At siguro dahil din na mas umikot na siya nitong campaign period. Komportable na raw ang kampo ni Duterte sa nakuhang punto sa survey na inaasahan daw nilang aakyat pa sa pagpapatuloy ng kampanya. Ngayong araw, inabot ng gabi ang panunuyo ng boto ni Duterte. Bago sa Ormoc, bumisita muna siya sa Maasin, Southern Leyte kung saan siya ipinanganak at bininyagan. Para naman kay Rojas, tigit pa rin ang laban at inaasahan nilang lalamang na siya pag nagsimula ang local campaign matapos ang Semana Santa dahil marami silang lokal na kaalyado. Kanina nga kasama na naman niya si Pampanga Governor Lilia Pineda nang bumisita sa probinsya kung saan kagagaling lang niya nitong Huwebes. Sabi rin ng kampo ni Binay, dikit pa ang laban kaya ang hamon sa kanila, paigtingin pa ang pag-iikot sa iba't ibang lalawigan. Inabot din ang gabi ang pangangampanya ni Binay ngayong araw. Bago sa Dumaguete City, naglibot siya sa Siquijor. At kahit wala na sa Cebu, inaayos pa rin daw ng unang tampuhan nila ng Partido One Cebu na kumala sa kanilang alyansa. Wala namang kampanya ngayong araw si Defensor Santiago. Gayon din si Poe na nagpasalamat sa resulta ng survey at nagsabing ipagpapatuloy ang pagpupunyagi hanggang sa eleksyon. Sa pagka-Vice Presidente, pinakamataas na ang porsyento ng boboto kay Senador Bongbong Marcos. Bagamat statistically tied pa rin sila sa unang pwesto ni Senador Chis Escudero dahil sa margin of error. Nasa ikatlong pwesto si Camarines Sur Representative Leni Robredo. Ika-apat si Senador Alan Peter Cayetano at statistically tied sa huling pwesto sila Senador Antonio Trillanes IV at Gringo Honasan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.